Nangingikil di umano ang isang Nigerian national sa Pinay niyang kasintahan kapag hindi raw ito nagbigay ng pera, ikakalat niya ang masesera nilang larawan at video. Pero hindi lang yun, sangkot din daw sa isang scam si Kuya. Aba, sextortionist na, scammer pa! November 2023 nang makilala ni alias Andrea, 40 anyos, si Nicolas Obidigwe, isang Nigerian national na naninirahan sa Pilipinas. Paano kayo naging magkasintahan nitong akusado? Pagka nag-i-e-bike ako, parang meron na ako nakikitang, ay may naglilipat. Hanggang sa pinakilala na lang siya sa akin nung mga kakilala ko rin. Nung una, nagbabanding-banding kami hanggang sa dumating na sa punto na naging official. Ang kanilang relasyon naging ikangay smooth as sailing pero di nagtagal, dumaan sa rough patch ang kanilang pagsasama. Minsan, hindi nyo inisip na gagawa ng masama ito sa inyo? Hindi po kasi nung una okay naman po yung samahan namin. Aha. Sa pagtagal ng panahon, syempre lalabas yung tunay na kulay. Dumating sa puntong si Nicolas, marami na raw kinakausap na iba't ibang babae. Huwag daw akong magagalit kapag meron ako nakita na meron siyang kachat na iba. Hanggang sa nagbunga ang kanilang pagsasama, pero si Nicolas ayaw maging daddy. Ano po rin naging reaksyon nitong tao? Nagagalit po siya sa akin. Bakit to? Kasi ang naging usapan namin, hindi walang bata. Sinisisi niya ako kung bakit ako nabuntis. Sabi niya, you put that on yourself. Dala raw ng labis na stress, nakunan si Andrea sa kanyang dinadala. Gaano kasakit ito? Sobrang sakit po kasi wala siyang pakialam dun sa bata. Parang dumi lang yung bata na lalabas. Dun po lalong nag-trigger po yung depression. Yes, ma'am. Masakit po kasi alam ko yun. Kalbaryo ang sinapit ni Andrea sa kanyang dating nobyo na isang Nigerian national matapos makunan sa kanyang ipinagbubuntis. Nagdesisyon si Andrea na makipaghiwalay na sa kanyang foreigner boyfriend pero imbis na ibigay ni Nicolas ang kalayaan ni Andrea, nagsimulang hut-hutan ni Nicolas si Andrea kapalit na hindi nito ipagkakalat ang kanilang maseselang larawan at videos. Nako Andrea, naloko na! Ano po ang nagtulak sa inyo para ho i-report ito sa mga otoridad? Sabi niya meron daw siyang mga videos. Meron ho ba kayong alam na private videos ninyo na hawak niya? Yun po yung hindi ko alam kasi yun po yung pinaniniwalaan ko. Kumbaga patong-patong na po yung mga emotional blackmail na ginagawa niya po sa akin. Wala nang sinayang na oras si Andrea at agad idinlog sa National Bureau of Investigation, Cybercrime Division, ang kanyang reklamo. Chief, unang-una, paano niyo ho nalaman itong kaso na ito? Sa kwento ng ating complainant, tinitreaten siya nung kanyang ex-boyfriend na Nigerian na i-expose nito yung kanilang intimate activity. As insisted by the Nigerian, nagbigay ang ating complainant ng certain amount. August 30, 2024, ikinasa na ang isang entrapment operation para madakip ang dating boyfriend ni Andrea. Nung nalaman namin na may scheduled na sila kung saan ang meet up, kung saan ang bigayan, yun yung date na yun, in-schedule din namin yung entrapment operation namin. Kasama ang resibo, bumiyahe ang National Bureau of Investigation, Cybercrime Division patungong Imus, Cavite. Sa subdivision na ito, dalawang Nigerian nationals ang kanilang dinatnan. Posas! Put your hands on your head! Put your hands on your head! Posas! We are the operatives of the National Bureau of Investigation, Cybercrime Division. You are under arrest. Si Nicolas at ang ilang mga kasamahan nito sangkot din daw sa pang-i-scam ng maraming Pilipino. Meron kaming pinuntahan na faith healer. Doon niya inamin na, babe, ang duming scam. Nang imbestiga ng NBI, napag-alamang sangkot di umano si Nicolas sa tinatawag na 419 scam na sinimulan ng isang grupo na Yahoo Boys. Ang inaakala sanang happily ever after, tila naging isang tragic reality forever. Ang isang Nigerian national kasing naninirahan dito sa Pilipinas, sangkot sa sextortion o ang pangingikil ng pera kapalit na hindi nito ipagkakalat ang kanilang maseselang larawan at videos. Ang kanyang biktima, ang kanya mismong dating nobya. Nang imbestiga ng NBI, napag-alamang sangkot di umano si Nicolas sa tinatawag na 419 scam. Kung naalala nyo, common ito na modo sa Pilipinas. Kunyari, Navy officer. Opo.
yung inassume ng ating perpetrator. At sabi ng perpetrator natin, meron akong isang malaking bag puno ng pera. Na-stack sa customs kasi marami ang processes na kailangan bayaran. Since kulang ako ngayon, baka ikaw, honey, pwede mo munang bayaran pansamantala. Matibay ba ebidensya para i-link itong dalawang Nigerian sa scam na yan? Yung element ng creation ng fake account, nando doon. Yung element ng how to build an emotional attachment with the victim, nando doon. Yung element ng how to fabricate stories Opo. in order to solicit more money from the victims, nando doon din. Okay. Itong love scam, romance scam, 419 scam, ito naman yung ipoprocess natin through regular filing. Stand up, stand up. This is the marked money and you have received this because you were asking money from your victim who has complained in our office. Which victim? The victim is your former girlfriend. I never asked her any money. I never asked her any money. Mariing itinanggi ng mga nahuling suspect ang inireklamong extortion ni Andrea. I wonder why she's framing all these things. She is saying that you were threatening I'm her. not threatening her. Itinanggi rin ni Nicholas ang naging relasyon nila ni Andrea. Nothing happened between you two. Nothing, not a relationship whatsoever. No relationship. No in- Pero nang tanungin tungkol sa pagbubuntis ni Andrea, Are you aware that she had a miscarriage with her child? Not discouraged. She removed the child according to her. matapos pabulaanan ang relasyon nila ni Andrea noon, ibinunyag ng kaibigan ni Nicholas ang katotohanan. So you're aware that they have a relationship before? Yeah. Are you saying that the woman before that came here that have a relationship? Yeah, it's his girlfriend before. Naku, nilaglag ka na ng bestie mo, Koya! Dinala sa tanggapan ng National Bureau of Investigation, Cybercrime Division o NBI-CCD ang dalawang Nigerian nationals. Muli silang kinapanayam ng resibo sa loob ng tanggapan. I'm a student. I came to study masters. I want to do my masters. I have business. I'm into real estate. Anong business po ba talaga yan, mga sir? Itinatanggi rin ng dalawa ang pagkakasangkot sa sinasabing scam. We were informed that you've been part of a scam. Is that true? No. You never part of a scam. Pero ayon naman kay Andrea, Hindi po sila estudyante, hindi po sila business owners. Nasa ng mga class card kung estudyante siya. kasalukuyan silang nakaharap sa mga kasong robbery extortion, grave coercion, violation of RA 9262 or the Anti-Violence Against Women and Their Children in relation to RA 10175 or the Anti-Cybercrime Law. Sakaling mapatunayang nagkasala, maaaring maharap sa 10 taon hanggang 40 taong pagkakakulong ang mga akusado. Patuloy pa rin ang gagawing investigasyon sa mga kasong di umano'y kinasasangkutan ng dalawa. Ito ba'y sisipahin ka agad palabas ng bansa? Meron kaming protocol na kapag foreigner yung involved, i-turn over namin sa immigration after ng process rito yung kaso niya. Aha. And then yung immigration naman, since dahil may kaso siya, definitely that's an obvious form of being an undesirable alien. Aha. Tatapon na siya sa kanilang kung saan man siya nanggaling. Matapos maaresto ang dating nobyo, malalagay na rin daw sa tahimik ang isip ni Andrea. Sana'y magsilbi raw itong aral sa mga kapwa Pilipina na maging maingat sa papasuking relasyon, lalong-lalo na sa panahon ngayon.